Ang episode na ito ay naglalaman ng sensitibong nilalaman tungkol sa karahasan at krimen. Hindi ito angkop para sa mga bata o sa mga madaling maapektuhan. Makinig ng may pag-iingat. Magandang araw at welcome sa kauna-unahang episode ng Crime Notes Channel. Magpapasuyo sana akong isubscribe niyo ang aking channel at i-like niyo ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kwentong tatalakayin natin ngayon ay isa sa pinaka-nakakakilabot at pinakakilalang kaso sa kasaysayan ng Amerika. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng takot at ang kanyang mga krimen ay nagbunga ng mga pelikulang nagpatindig ng balahibo sa buong mundo. Samahan ninyo ako sa isang malalim na paglalakbay mula sa kanyang pagkabata, sa kanyang mga kakaibang gawain, hanggang sa pagkakadiskubre ng kanyang mga krimen at ang kanyang kinahinatnan. Siya ay si Edward Theodore Gein. Si Ed Gein ay pinanganak noong Agosto 27, 1906 sa La Cruz, Wisconsin. Bata pa lamang siya, nakitaan na siya ng kakaibang pag-uugali. Ang kanyang ama na si George ay isang manginginom, madalas walang trabaho at palaging lasing. Ang kanyang ina naman, si Augusta, ay mahigpit, relihiyosa at mapanghusga. Araw-araw, ipinapangaral ni Augusta sa kanyang dalawang anak na si Henry at si Ed na ang mundo ay masama, lalo na ang mga babae. Para sa kanya, ang mga babae raw ay kasangkapan ng kasalanan, maliban lamang sa kanya. Magpasya ang mga magulang ni Ed na lumipat sila sa isang liblib na bukirin sa Plainfield, lalo pang naputol ang kanilang ugnayan sa komunidad. Sa eskwela, tahimik si Ed, matalino, pero madalas na pinagtatawanan at kinukutya ng kanyang mga kaklase. Wala siyang halos kaibigan at ang mundo niya ay umiikot lamang sa kanilang bahay at sa kanyang ina. Noong 1940, namatay ang ama ni Ed. Naiwan silang tatlo, si Henry, si Ed, at ang kanyang inang si Augusta. Noong 1944, nagkaroon ng sunog sa kanilang bukid. Sinabi ni Ed sa mga kapitbahay nila na hindi niya makita ang kanyang kapatid. Ngunit, pagdating ng mga pulis, ay siya din mismo ang nagturo sa mga ito sa sunog na katawan ni Henry. Ang ulo nito ay may mga pasa na parang binugbog. Ang mga tao ay naghinala kay Ed, ngunit pagkatapos ng investigasyon ng mga pulis, ay sinabi ng mga ito na aksidente ang nangyari. Pagkatapos ng isang taon, noong 1945, ang kanyang ina na si Augusta ay pumanaw na din. Matapos nitong makaranas ng stroke ng ilang beses. Para kay Ed, iyon ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay at siya ay tuluyang nalugmok sa kalungkutan. Sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang ina lamang ang mahalaga. Nang mawala ito, parang gumuho na rin ang mundo ni Ed. Nang mag-isa na lang si Ed sa kanilang lumang bukirin, dito nagsimulang lumala ang kanyang mga kakaibang gawain. Naging mahilig siya sa pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa mga karumaldumal na ritual, anatomiya ng mga tao, at maging tungkol sa mga eksperimento ng mga Nazi. Dito na rin siya nagsimulang pumunta sa mga sementeryo sa gabi. Doon, hinuhukay niya ang mga bangkay ng kababaihan na kahawig ng kanyang ina. Lingid sa kaalaman ng mga taga Plainfield na ang tahimik at simpleng si Ed ay gumagawa na ng mga bagay na lampas sa imahinasyon ng marami. Ngunit ang paghuhukay ng mga bangkay ay hindi kailanman magiging sapat kay Ed. Dahil noong November 16, 1957, may isang babae ang naiulat na nawawala. Siya ay si Bernice Worden, may-ari ng isang hardware store at kilalang negosyante sa buong bayan.
Nang madiskubre siyang nawawala ng kanyang anak, pagkaraan ng ilang oras pagbalik nito galing sa pangangaso, nadatnan niyang sobrang gulo ng kanilang store. Isang blood trail at isang sales slip para sa antifreeze ang natitirang tanging clue. Sinabi ng anak ni Wardin sa mga investigador na isang lalaki ang nasa tindahan noong nakaraang gabi. Sinabi nito na babalik ang lalaki sa susunod na umaga para sa isang galon ng antifreeze. Ang lalaking yon ay si Ed Gein. Hindi nagtagal at pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ed upang magtanong ng tungkol sa nawawalang babae. Dahil siya ang huling nakakita dito, ay maaaring mayroon siyang alam kung nasaan ito. Ngunit, pagpasok pa lang ng mga pulis sa farm shed ni Ed, ay nakita nila ang napakagulong paligid, sira-sirang mga gamit, at kung ano-ano pang bulok na basura ang nakakalat sa paligid. Sa sobrang kalat ay di na mawari kung saan ang daan papasok. Madilim ang loob ng bahay dahil sa mga nakatambak na basura sa loob. Walang kuryente at naaamoy din nila ang masangsang na amoy na nagagaling sa loob ng farmhouse nito. Tanging flashlight lamang ang kanilang gamit para makita ang nasa paligid. Nang tuluyang pasukin ng isa sa mga pulis sa loob, habang siya ay naglalakad papuntang kusina ng bahay, ay nagulat siya at may kung anong bagay ang nakalambitin at dumagan sa kanyang taas ng balikat. Nang tingnan niya ito ng flashlight, ay laking gulat niya nang makita. Natigilan siya ng ilang segundo at parang di makapaniwala sa kanyang nakita. Isang malaking bangkay na walang ulo ang nakalambitin ng patiwarik. Slas ang katawan nito na mula dibdib hanggang singit at nusok ito na parang natay na hayop. Akala niya noong una ay isa itong hayop dahil noong mga panahong iyon ay season ng deer hunting. At ito ang karaniwang ginagawa sa mga usa na mahuhuli nila. Pero halos masuka siya nang tingnan niyang maigi ang katawan. Ito na pala ang natay at putol na katawan ng nawawalang si Bernice, ang babaeng nawawala na may-ari ng hardware store. Nang patuloy pang halugugin ng mga otoridad ang farmhouse ni Gein, nakita nila ang isang hindi mailarawang karumaldumal na mga bagay. Ang loob ng tao ay nasa refrigerator. Ang isang puso ay nakaupo sa kalan at ang mga ulo ay ginawang bowl ng pagkain. Tila itinatago ni Gein ang iba't ibang lamang loob mula sa kanyang paghuhukay ng mga bangkay sa malapit na sementeryo at ang kanyang mga biktima sa pagpatay bilang mga alaala at palamuti. Ginamit din niya ang balat ng tao sa paggawa ng mga upuan. Tila hindi lang si Bernice ang nag-iisang biktima ni Ed, kundi marami pang iba. Kasama na doon ang mga bagong libing na bangkay na kanyang hinuhukay sa malapit na sementeryo. Si Ed ay dinala sa kustudiya ng mga pulis ng gabing iyon. Habang ang ibang mga pulis ay patuloy na hinalughog ang bahay ni Ed. Doon ay mas lalo silang nagulantang sa marami pang mga nakakakilabot na eksena ang kanilang nakita. Sa living room ay nakita nila ang mga upuan at lampshade na gawa sa balat ng tao. Face mask na gawa din sa balat ng mukha ng tao na sinabit ni Ed sa dingding para gawing dekorasyon. Bawat nadiskubre nila ay tila palala ng palala. Hanggang sa ang isang pulis ay nakakita ng isang brown na paper bag. Sa loob ay may laman na isang bugkos na buhok at nang hilahin niya ito palabas ng paper bag ay nanlamig siya sa takot nang makita niyang ito pala ay ulo ng isang babae. Ulo ng babaeng 3 taon na ding nawawala, si Mary Hogan, may-ari ng isang local bar. Ayon sa investigasyon, may isang lalaki 3 taon na nakakaraan. Pumasok siya sa bar ni Mary upang bumili ng ice cream ng kanyang anak.
Habang papasok siya, ay may napansin siyang may mali. Ang sahig ay may bakas ng mga dugo at mayroong perang nagkalat sa sahig. Ang lalaki ay takot na tumakbo palabas at walang lingon-lingon na umalis palayo. Ang pagkawala ni Mary Hogan ay naging usap-usapan sa kanilang bayan at nararamdaman daw nilang tila pinatay ito at naging missing na lamang. Walang makapagsabi kung nasaan ang nawalang babae hanggang noong gabi ng November 16 nang hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Ed at nakita na lang ng mga pulis ang brown na paper bag na may laman ng ulo ng nawawalang babae. Ang mga pulis ay hindi makapaniwala sa mga nakakakilabot na kanilang nakikita sa loob mismo ng bahay ni Ed. Tol na katawan ng tao, ulo, balat at buhok. Nakasabit na leggings na yari sa balat ng mga binti ng babae. Minsan din daw ay dinidikit niya ang genitals ng isang babae sa kanyang ari at ginagamit niya iyon upang maramdaman niya ang pagiging isang babae. Noong una ay ayaw pang magsalita ni Ed tungkol sa krimen na kanyang ginawa, pero kalaunan ay umamin din ito. Nakipagtulungan si Ed sa mga pulis kapalit ng paghingi niya ng slice ng apple pie na may cheddar cheese sa ibabaw. Iginiit ni Ed na 2 lang ang kanyang pinatay at ang ibang mga labi na nakita sa kanyang bahay ay ang mga labi ng mga hinukay niya sa sementeryo. Ang mga tao sa bayan ng Wisconsin ay nagalit at wala silang kaalam-alam na ang mukhang ordinaryo na si Ed Gein ay isang notorious na kriminal pala. Ang kaso ni Ed ay naging laman ng balita at naging front pa ito sa mga dyaryo. January 16, 1958, nang magsimula ang paglilitis sa kaso ni Ed, ang mga doktor na sumuri kay Ed ay nagpatotoo na mayroon siyang sakit sa pag-iisip kung tawagin ay ang schizophrenia ay isang uri ng sakit sa pag-iisip na kung saan ang isang tao ay nakararanas ng di-organisadong pag-iisip, mga hallucinations at delusions. Ngunit ang hukom ay nagpasya na si Ed ay isang legal na baliw, kung kaya't hindi ito karapat-dapat na humarap sa paglilitis. Pagkatapos ng ilang taon, muling sinuri ang kanyang kalusugan. Noong 1968, napatunayang sapat na ang kanyang isipan para humarap sa korte. Dito napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Bernice Worden. Ngunit, at ito ang mahalagang punto, idinahilan ang kanyang matinding sakit sa pag-iisip, kaya't ang hatol, not guilty by reason of insanity. Si Ed ay muling ipinadala sa mental health institution kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan noong Hulyo 26, 1984 sa edad na 77. Ang kwento ni Ed Gein ay hindi lang nanatili sa mga pahayagan. Ito rin ay naging inspirasyon ng maraming obrang pelikula at naging popular. Si Norman Bates sa Psycho, si Leatherface sa The Texas Chainsaw Massacre, at si Buffalo Bill sa Silence of the Lambs. Si Ed Gein ay nanatiling isa sa pinakamalungkot na kwento sa kasaysayan ng krimen. Isang lalaki na lumaki sa ilalim ng isang mapang-abusong ina na lumubog sa kalungkutan at kabaliwan at tuluyang naging simbolo ng takot. Ngunit higit pa sa kanyang pangalan, mahalagang tandaan ang mga naging biktima, sila ang tunay na nawala at nasaktan sa kasong ito. Salamat sa pakikinig at sana'y magsilbing paalala ito na ang kasaysayan ng tao ay puno ng mga kwentong dapat nating pag-aralan. Hindi para purihin ang gumawa ng masama, kundi para matuto at mag-ingat. Kung tinapos mo ang ating kwento, ay maraming salamat. Paki-like and subscribe and feel free to comment down below. Be safe everyone.